Makasaysayan nga po ang araw na ito ngayong sisimulan na ang pagtalakay sa mga kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Talakayin pa natin ang iba pang isyu kasama si UP College of Law Associate Dean and Assistant Professor Paulo Tamase. Magandang umaga, Professor Tamase. Magandang umaga, Igan, at sa inyong mga tagapanood. Para po sa publiko, ano po yung aasahan dito sa 4 na araw ng confirmation of charges hearing ng ICC? So, kinikilala ko na may mga kasama ako sa faculty na mas makapagpapaliwanag dito, no? Pero dahil mahalaga itong usapin na ito, ini-expect natin na sa susunod na 4 na araw ay magkakaroon ng presentasyon ng ebidensya yung prosecution at yung depensa. So yung prosecution ay kailangan kasi nilang ma-meet yung standard na substantial grounds. No? Kung meron bang sufficient evidence of substantial grounds upang magpatuloy yung kaso. Yung depensa naman, mabibigyan sila ng pagkakataon na mag-object doon sa mga presentasyon ng prosecution o maghain din ng kanilang sariling ebidensya. So nililinaw natin na hindi pa ito yung stage kung saan ma-acquit or mako-convict yung dating Pangulo. Preliminary stage pa lamang ito, no? Bago siya umakyat doon sa trial mismo. May magiging implikasyon po ba, Professor, kung yung hindi niya pagharap mismo ni Pangulong Duterte sa hearing? Wala naman necessarily, no? Gaya ng trial sa domestic na mga kaso, yung pag-arap o hindi pagharap ng akusado, hindi naman niya naapektuhan yung ebidensya kaagad. Mahalaga din siguro i-point out na base sa mga nabasa na natin, mukhang pinayagan naman si Pangulong Duterte na hindi magpakita sa hearing na ito. Magpapatuloy lang yung proceedings. Gaano kahalaga yung bahagi ito ng proceedings sa kampo po ng dating Pangulo at maging sa panig po ng mga biktima? Mahalaga siya dun sa panig ng dating Pangulo dahil kung mapakita nila, no, kung maka-object sila doon sa tangkaan ng prosecution na magpakita na may sufficient na evidence, then pwede kasi matapos yung proceeding na mananalify na, no, yung arrest warrant, tapos mapapalaya effectively yung dating Pangulo. Bale, titigil yung proseso. Importante din naman siya dun sa mga biktima kasi mayroon ngang implikasyon na baka matapos yung proseso kung hindi mapakita ng prosecution yung sufficient evidence na iyon. So, importante din siya at the same time doon sa panig ng prosecution. At maiba naman po tayo tungkol sa anunsyo ni VP Sara Duterte sa pagtakbo niya sa pagkapangulo sa 2028. Ito ba ay konektado dito sa magsisimulang ng kaso ni former President sa ICC? Yun yung basa ng ibang political analysts, no, na yung timing kasi ng pag-anunsyo ni Vice President Duterte, medyo unusual siya. Hindi natin nakikita na 2 taon pa bago maghalalan ay nagdedeklara na ang isang kandidato openly. No? So yung isang teorya ay baka inuunahan niya itong ICC, tinitake advantage itong proseso na ito at yung malakas na feelings ng mga supporters ng dating Pangulong Duterte upang ipaalala na siya yung magmamana nitong well, essentially ng dinastiya. But at the same time, mayroon din kasing mga nakahain na impeachment sa kanya. So baka yun mismo ay isang strategy, no? Upang makita na yung mga impeachment na iyon ay pag-atake sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Opo. Ito bang naging pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Naga City Mayor Leni Robredo ay masasabi mong pangkontra dito sa deklarasyon ni VP Sara? Well, hindi naman necessarily, no? Pero parang hindi din ganun ka parang coincidental lang yung timing siguro nung pagkikita nila. Baka isa siyang pamamaraan para din sa side ng Pangulo na ipakita na bukas sila na makipag-enter sa mga alyansa, sa mga dati nilang nakalaban. Baka yun yung pamamaraan nila, no, upang ipakita yun sa publiko. Maraming salamat, UP College of Law Associate Dean and Assistant Professor Paulo Tamase. Ingat po. Ingat din po. Maraming salamat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.